Na hindi man sila magkarangk ay tinatanong siya kung kilala ba niya kung sino ang kinakalaban niya. Siya ay bumangon at ginamit ang kanyang nagising na kapangyarihan kay Jizek. Nagtataka si Jizek kung bakit naninigas ang kanyang leeg at kung bakit hindi niya ito may galaw. Iniisip din niya kung ginagamit ni Won ang isa sa kanyang kakayahan. Naisip ni Won na atakihin si Jizek sa huling pagkakataon, gamit ang tunog ng kalabog, umitsa si Jizek sa malayo. Hinawakan niya ang kanyang ulo, nagtatanong kay Won sa kanyang ginawa at inaabuso siya. Ipinagpalagay ni Hayek na si Won ay talagang may isang bagay na kakaiba, habang ginagamit niya ang telekinesis para sunggaban ang lalamunan ni Jizek. Napahanga naman si Mr. Park kay Won, dahil hindi niya inaasahan na gagamitin niya ng husto ang kanyang kapangyarihan. Naaalala ni Mr. Park ang panahong pinayuhan niya si Professor Delin na magsalita. Dahil walang silbi ang pananahimik habang sinabi niya sa kanya na mayroon siyang sapat na ebidensya na nilabag niya ang mga alituntunin ng mga Awaken. Ngunit si Professor Delin ay wala pa ring binibitawan na salita mula sa kanyang bibig. Habang papalabas na si Mr. Park sa silid, sinabi niya kay Professor Delin na ang kanyang estudyante ay kailangang harapin din ng parusa, kahit na siya ay nagtaksil sa kanya. Ngunit magkasama silang dalawa na lumabag ng napakaraming mga patakaran. Biglang sinabi ni Professor Delin na si Won ay bata pa. Napagtanto ni Mr. Park na sa wakas ay may reaksyon si Professor Delin. Pagkatapos ng ilang araw na hindi nagsasalita, hiniling ni Professor Delin na bantayan siya ni Mr. Park sa komite. Sagot niya, mahirap dahil hindi siya kabilang sa mga miyembro ng komite at estudyante niya. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ni Professor Delin na hindi siya humihingi ng labis, ngunit huwag lang siyang mamuhay ng mag-isa at sabihin sa kanya na makikipagtulungan siya kay Mr. Park kung ipinangako niyang gagawin ang sinabi sa kanya ni Professor Delin bilang komite na may gusto rin sa kanya. Si Mr. Park, pagkatapos makitaan si Won ng mga kapangyarihan, ay nagtataka kung ganito siya kalakas. Humanga ang mga tao dahil alam nilang 11 lang siya at lampas na sa level 3 sa pagsusulit na kahit na ang mga nasa hustong gulang ay nahihirapang makapasa. Ang isa sa kanila ay nagsasabi sa kanila na siya ay bata pa. Ang iyong nakababatang kapatid, na lubhang kahanga-hanga dahil sa rate na ito siya ay marahil ang nangungunang ranggo sa kanyang bansa, kung hindi sa buong mundo. Sinabi ng isa sa kanila na napakaswerte para sa kanilang bansa na ang kanilang bansa ay nagsilang ng isa pang makapangyarihang Awaken na nilalang, ngunit sa parehong oras, ito ay medyo nabigo na siya, kasama si Hai Yong-yu, ay isang bahagi ng grupong Shinoa. Nang napagtanto ni Jesok na halos mawala na siya dahil kay Won, naging agresibo siya dahil hindi siya makapaniwala kung paano ito nagawa ng lalaking iyon sa kanya. Tumayo siya at sinimulang tipunin ang kanyang Awaken na kapangyarihan. Kapag nakita siya ni Won, napagtanto niya na hindi niya alam na ganoon kalakas si Jesok. Iniisip ni na Mr. Hayek at si Gisok ay dapat na galit na hindi katulad ng pakikipaglaban kay Jiwo, kung saan siya ay nahuli. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-away siya sa isang kaedad niya at muntik ng matalo. Napagpasyahan ni Mr. Park na si Jesok ay napakabata, ngunit napakalakas gaya ng iniisip niya noon na pinalaki ng mga tao ang kakayahan ni Jisoks, ngunit siya ay nagkamali. Sinabi ni Gisok kay Won na sa panahong yun, alam niya na hindi siya mahinang baguhan. Kaya simula ngayon, lalaban na siya ng maayos. Sinalakay ni Won si Jesok. Ngunit ang kanyang pag-atake ay maaaring gawin sa kanya. Inabuso niya si Won at nagulat si Won na malaman na walang magagawa ang kanyang pag-atake laban sa kanya. Pagkatapos ay nakikita niyang mabuti, habang ginagamit ni Gisek ang hangin upang protektahan ang kanyang sarili mula sa kanyang mga pag-atake. Tinanong ni Jesok si Won kung bakit siya nagulat. Iniisip niya kung bakit hindi siya napinsala ng kanyang mga pag-atake. Sinabi niya kay Won na ang kanyang mga pag-atake ay nakamamatay, ngunit ang mga ito ay nakaharang. Kaya ang tanging magagawa niya para protektahan ang kanyang sarili ay pigilan siya sa pagsara ng kanilang distansya. Marahas niyang inatake si Won sa pamamagitan ng pagdidirekta ng lahat ng hangin patungo sa kanya. Nagdulot pa ng mga bitak sa dingding ang kanyang pag-atake. Nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang katawan. Ngumisi si Jizek at tinanong siya kung hindi naman ganoon kalala ang atake niya. Muling ginamit ni Won ang kanyang kakayahan sa Telekine at pina-freeze ang kanyang leeg, na sa tingin niya ay kanyang pinag-uusapan, at muli niyang hinawakan ang kanyang leeg. Sinasabi niya sa kanya na talagang consistent siya sa kanyang mga pag-atake. Kinokolekta niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan at gumawa ng isang malakas na pag-atake kay Jesok, na sinusubukang ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharang sa kanyang pag-atake.
Ngunit napakalakas ng pag-atake kaya hindi niya napigilan ang pag-atake. Nahulog siya sa lupa at nagtamo ng matinding pinsala. Tinanong siya kung alam niya ang kanyang lugar at nagtanong kung sino siyang naglakas ng loob. Iniisip niya na kaya niya itong ipaglaban kapag dinadala siya ng madali. Sa una, sinabi niya sa kanya na hindi siya kailanman kapareha o match para sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay world class at inaabuso siya. Hindi makapaniwala si Mr. Park. Matapos makita ang kapangyarihan ni Jisuk sa pamamagitan ng kanyang sariling dalawang mata at siya ay nabigla na siya ay napakalakas. Pagkatapos ni Haiyang na sa oras na si Jisuk ay hindi rin kapani-pani walang makapangyarihan. Sumilip siya at nakita ni Won mula sa gilid ng mata niya si Haiyang. At nakikita niya na dahil kay Haiyang Yu, lalawak ang impluensya ni Shin Hwa, sinabi niya kay Jisuk na siya ay lumaban ng maayos, ngunit ang kanyang kalaban ay napakalakas. Kaya kung magsasanay siya ng mas mabuti, magpapakita siya ng isang pinahusay na bersyon ng kanyang sarili. Nang biglaan sa isang wheelchair, dumating si Jiwoo at sa malakas na boses ay tumawag ng Won. Napalingon silang lahat, iniisip ni Mr. Park kung sino ang bata. Habang nasa Hayek ay iniisip kung paano siya napunta rito. At si Gisox na tinawag niya kanina. Kaya bakit ang tagal niyang makarating doon? Natigilan si Jiwoo nang malaman na si Won ang taong inaaway ni Jesok. Nakita ni Won na labis na nasaktan si Jiwoo Seo, kaya hindi niya magawang maglakad mag-isa. Tinanong ni Professor si Won kung bakit ganoon ang kanyang ulo. Sinabi niya kay Won na narinig niya na si Won ay titira sa lugar kung saan sila dating nanunuluyan. Kung saan ipinaalam sa kanya ni Won na pinayuhan siya ng komite na manatili sa kanilang mga pasyalan. Kaya doon muna siya magstay. Sinabi ng propesor kay Won na kung may kailangan siya, maaari siyang magtanong sa komite. Nagulat si Won sa narinig sa professor, kaya't sinabi pa niya sa kanya na malamang na hindi ito makatwiran sa kanya dahil alam niyang ganito ang hitsura niya ngayon. Pero alam na alam ni Won kung gaano kalakas ang mga kakayahan ng propesor. Sabi ni Won sa kanya, elite daw siya. Sinabi niya na ang batang si Jiwoo kung ano man ang kanyang pangalan, ay ipinaliwanag kay Won na hindi niya alam na magkaibigan sila. Gaya ng sinabi sa kanya ni Won na ang oras na siya ay wala sa kanyang isip at huli na para sa kanya upang kontrolin ang kanyang sarili. Sinasabi niya kay Won dahil alam niya kung paano niya ito nawawala paminsan-minsan. Nagsisisi siya na hindi niya dapat ginawa yun sa batang yun dahil siya ang unang batang tinawag ni Won sa kanyang kaibigan. At ang katotohanan na hinarang ni Won ang bata sa kanya ay nangangahulugan na inaalagaan niya ito. Sinabi ng propesor kay Won na si Jiwoo ay hindi mukhang masamang bata, kaya tinutusan niya itong makibagay kay Won. Habang nakaupo sa lupa, sinigawan si Jisuk at naging masyadong agresibo. Nagtataka si Jisuk kung ano ang nangyari sa kanya bigla at inaabuso siya. Inaatake siya ni Won, kung saan nabigla nang makitang may ganito siyang lakas sa kanya. Sinusubukan niyang harangan ang attack ni Won sa pamamagitan ng kanyang lakas ng hangin. Si Mr. Kaden, Jiwoo, ang chairwoman, si Mr. Park, at si Hayek, ay nanunood ng laban ng buong atensyon. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang laban, sa tingin ni Mr. Park, tatlo lang sa iba pang mga kabataan sa kanilang bansa na kilala na kapareho ng ranggo ni Jisuk. Ngunit gayunpaman, si Won ay napakahusay na humahawak sa kanyang sarili laban sa kanya. Nagtataka siya kung paano nagawang sanayin ng propesor ang gayong malakas na away Ken. Nakikita sila ng isang Jiwoo na may pagkamausisa at iniisip kung bakit sila nag-aaway ng ganito. Tinanong ni Jisuk si Won kung saan siya nanggaling dahil isa pa siyang nakakainis na kasama at sinabing nagulat siya dahil walang nakakaalam ng kanyang pag-iral hanggang ngayon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na tapusin na ito at kapwa mag-atake sa isa't isa. Inatake nila ang isa't isa ng buong lakas. May paikat-ikot na hangin sa lugar na yun at walang sino man ang makakabukas ng kanilang mga mata, dahil lahat sila ay pinuprotektahan ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang mga kamay. Binuksan ni Jiwoo ang isa sa kanyang mga mata at nakitang ginagamit ni Haiyang Yu ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang sarili. Nakita siya ni Mr. Kaden at napagpasyahan na ito ay kahanga-hanga. Habang pareho silang umaatake sa isa't isa, para kay Mr. Park, mahirap paniwalaan na sila ay mga teenager na awakin sa pakikipag-away. Gayunpaman, iniisip ni Mr. Hayek na ang laban ay napakaganda. Iniisip ni Mr. Kaven na talagang pupunta ang mga maliliit na kabataang yun. Ang mga pader, maging ang lupa ay nabibitak. Sa tingin ni Hayek, hindi ito maganda dahil kung pareho silang magpapatuloy ng ganito, pareho silang magkakaroon ng malubhang pinsala.
Hiniling niya kay Mr. Park na pigilan si Woon. Habang pinipigilan niya si Jesok, pareho silang lumapit sa kanila at sinunggaban sila. Hinawakan ni Hayek si Jesok habang kinukuha ni Mr. Park si Woon. Nagalit si Mr. Kaden nang makita nilang pareho silang nakikialam na itinigil ang laban. Dahil parang pinapatay ang mood dahil nagiging exciting na ang laban. Nagtanong si Jesok kay Hayek, bakit siya nakikialam? At sinabi niya sa kanya na ito ay sapat na. Naging agresibo si Jesok at sinabi sa kanya na nagsisimula pa lang siya. So anong ibig niyang sabihin? Sinabi rin sa kanya ng kanyang kapatid na babae na ito ay sapat na. Ngunit kung siya ay nagnanais na lumaban pa, pagkatapos ay maaari siyang sumalungat sa kanya. Pagkatapos makinig sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesok na hindi kinakailangan na makipaglaban sa kanya. Sinabi ni Mr. Park kay Woon na ganoon din sa kanya. Pero sabi niya gusto niyang ituloy ang laban. Sinabi ni Jesok sa kanyang kapatid na babae na ang isa pang bata ay ayaw ding tapusin ang away. At medyo gusto niya si Woon. Nagtanong si Mr. Park kay Hayek tungkol sa reason ni Woon for fighting with Jisuk. At bakit ninanais pa niyang ipagpatuloy ang laban? Umikot si Woon at tumingin sa kanya. Tinanong siya ni Hayek kung bakit hindi siya sumasagot at tumingin kay Jiwoo. Sa halip, tinanong niya si Woon kung nakikipag-away ba siya kay Jesok dahil kay Jiwoo. Sinabi ni Jesok kay Mr. Hayek na si Jiwoo ang dahilan kung bakit siya inaaway ni Woon. Dahil tinanong siya ni Woon tungkol kay Jiwoo at tinanong niya siya kung siya ang dahilan kung bakit nasa ospital si Jiwoo. Tinanong ni Mr. Hayek si Woon baka si Jesok ang nasugatan. Nagulat si Jiwoo nang malaman ito, habang si Jesok ay nabigla din nang malaman ito at tinanong kung seryoso siya. Habang inaatake siya dahil sa ginawa niya kay Jiwoo, tinanong ni Woon si Jesok kung bakit siya nagmamalasakit na parang sinusubukan niyang sabihin na hindi niya ito ginagawa. Sinabi sa kanya ni Jesok na hindi siya ang dahilan kung bakit nasugatan din siya. Ngunit sinabi sa kanya ni Woon na hindi ito nangyayari sa unang pagkakataon na tanungin niya kung ano ang kanyang pinag-uusapan, at sinabi sa kanya ni Woon na kanina pa nila binubuli ang kanyang mga kaibigang si Jiwoo sa paaralan. Natarante si Jesok sa pakikinig sa kanya habang nakikita niya si Hayek, na galit na nakatingin sa kanya. Tinanong niya siya kung nagsasabi ba ng totoo si Woon at kung talagang binubuli nila si Jiwoo sa school. Sinagot niya na nababaliw siya dahil hindi naman totoo, pero may kaunting katotohanan ang sinasabi ni Woon. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na walang ginawa si Jesok sa kanya. Hayagan niyang pinaliwanag kay Woon na siya ay nagdurusa sa kanyang injury sa pakikipaglaban kay Jesok. Siya ang gustong makipag-away sa kanya in the first place. Tinanong ni Jesok si Woon kung narinig niya ang katotohanan mula sa bibig ni Jiwoo. Napagtanto ni Mr. In Hayek ang dahilan kung bakit tinawag ni Jesok si Jiwoo sa lugar na yon. Sinabi ni Jiwoo sa kanilang lahat na tinawag siya ni Jesok at sinabi sa kanya na may ilang mga lalaki na pupunta at kukuha sa kanya. Sinabi ni Jesok sa kanila na gusto niyang ipakita kay Jiwoo kung gaano talaga kalakas ang kanyang mga away-ken na kakayahan, at swerte lang na nagawa niyang tamaan siya at hindi dahil sa kanyang kakayahan. Napagpasyahan ni Mr. Park na si Jesok ay isang walang ingat na bata. Habang dinadala niya ang isang nasugatan na pasyente upang matuwa sa kanyang mga kakayahan. Lahat sila ay pumunta sa ospital habang si Jiwoo ay nasa gitna ng mga kama. Sa kanang bahagi niya si Jesok, habang nasa left side niya ay si Woon. Galit na nakaupo si Jesok at nagtatanong ng dahilan kung bakit siya nasa ospital dahil siya ay ganap na maayos. Samantalang si Woon ay hindi rin ito kailangan. Sinabi ni Mr. In Hayek kay Jisuk na manatili sa ospital dahil susubaybayan nila ang kanyang kalusugan. Habang siya ay nasa ospital. At ganoon din ang Woon. Ngumiti si Jiwoo at sinabing maganda ito dahil hindi siya magsasawa. Tinanong ni Mr. Park si Gyeongjo dahil hindi niya maintindihan kung bakit pilit niyang pinananatili silang tatlo sa parehong silid ng ospital. Habang sina Jesok at Woon ay patuloy na nagdudulot ng gulo kay Jiwoo. Nagalit si Mr. In Hayek at tinanong si Mr. Park kung paano siya naglakas loob na tanungin ang desisyon ng chairwoman. Sinabi sa kanila ng chairman na silang tatlo ay ang nagtataglay ng away-ken na kakatawan sa kanilang bansa sa hinaharap at hindi sila dapat maging magkaaway. Sinabi niya sa kanila na sa palagay niya ay isang magandang ideya na magkatabi sila sa isa't isa bilang paghahanda para sa mga darating na kaganapan. At tinanong ni Hayek kung paano pinaplano ng Union ang pag-aalaga kay Woon. Tinanong siya ni Mr. Park kung ano ang ibig sabihin noon sa tanong ni Hayek sa kanya sa malinaw na mga salita. Kung masama ang tingin ng Union kay Woon at sa kanyang propesor,
Ibibigay niya ang mungkahi sa kanya na alisin siya sa mga kamay ni Mr. Park. Sinabi sa kanila ni Mr. Park na opisyal na silang nakarehistro sa ilalim ng kanilang pamamahala ni Hayek na sinabi sa kanya na mukhang hindi siya tinitingnan ni Mr. Park para sa kanyang kapakanan. Sa katunayan, ano siya? Pinagmamasdan siya dahil estudyante siya ni Professor Delena. Dahil nakita na niya ang kanyang kapangyarihan ng personal. Si Hayek ay nagtanong kay Mr. Park kung plano niyang gawin siyang miyembro ng unyon. Hindi siya sinagot ni Mr. Park dahil wala siyang dahilan para doon. Sinabi ni Mr. sa Hayek na ito ay totoo, ngunit ang makita ang reaksyon ni Mr. Park ay nagbibigay ng isang patay na giveaway. Itinatanggi niya ito, ngunit sa pagpipilit ni Hayek ay tinatanggap niya ito dahil napakawalansiya nito. Biglang, tumunog ang telepono ni Hayek. Sinasagot niya ang tawag. Ito ay isang tawag mula sa ospital na nagpapalam sa kanya na sina Jesok at Woan ay nag-aaway muli. Kaya kailangan siya ng faculty ng ospital na puntahan sila ni Hayek at pumunta si Mr. Park sa Shin Hospital. Sa kabilang banda, sa ospital, si Woon at Gisek ay nakaupo sa harap ng isa't isa at parehong nagtatalo habang naglalaro ng baraha. Inabuso ni Jesek si Woon at sinabi sa kanya na nabitawan niya ang card na yun nang hindi sinasadya. Kaya maglalagay siya ng bagong card. At walang mali doon. Samantala, hindi ito itinuring ni Woon na isang pagkakamali at sinabing kung hahayaan niya itong pumasa, gagawin niya itong dahilan para sa bawat masamang laro na kanyang gagawin. Sinabi sa kanya ni Jisuk na ito ay ganap na walang kaparakan. At hinihiling lang niya ito minsan. Gayunpaman, habang hinuhusgahan niya siya sa pamamagitan ng paglalaro, iniisip niya na hindi ito isang beses na bagay. Si Jiwoo ay nakaupo lang at nanunood. Parehong nagtatalo. Biglang si Hayek at Mr. Park sa loob ng kwarto. Si Hayek ay galit sa dalawa habang nag-aaway sila sa laro ng baraha. Tinanong ni Hayek si Jesok habang inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan para sa isang bagay na walang halaga. At sinabi niya sa kanya na inaasar lang siya ni Woon sa sinabi ni Hayek na inaasar din siya nito at tinanong kung dapat ba niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan ni Jisuk. Samantala, sinabi ni Mr. Park kay Woon na ginagawa niyang komplikado ang mga bagay para sa kanyang sarili. Humingi ng tawad si Jiwoo sa kanila at sinabi sa kanila na nakiusap siya sa dalawa na maglaro ng baraha kahit pareho nilang ayaw. Sinabi ni Hayek kay Jiwoo na hindi niya kasalanan dahil gusto lang niyang maglaro ng baraha. Ang dapat sisihin ay ang mga nagalit sa isang maliit na laro. Si Mr. Kaden, na nakaupo sa kondonga ng Jiwoo at kumakain, at nag-iisip na hindi sila dapat magambala dahil pareho silang matututo kung hahayaan nilang labanan ito. Sa Hayek na nakita ni Mr. Kaden at nagpasalamat sa Diyos na hindi siya naabala sa lahat ng ito. Sinabi ni Jisuk kay Hayek na ang pusa ay tila kumakain ng labis at nagtanong kung ang lahat ng mga pusa ay kumakain ng maliit na halaga ng pagkain na ito. Kay Hayek ay nagalit, hinawakan siya sa kanyang kwelyo at hinahamang huwag na itong sabihin muli. Nagtataka siya dahil wala siyang sinasabi maliban sa sobrang pagkain ng pusa. Sa Hayek ay gumagamit ng mga mapang-abusong salita para kay Gisek dahil siya ay galit at nagtanong sa kanya kung ang mga pusa ay hindi pinapayagan na magkaroon ng malaking gana. Ipinaliwanag sa kanya ni Gisek na hindi niya sinabi na ang mga pusa ay hindi pinapayagan na kumain ng ganoon karami. Ang ibig lang niyang sabihin ay parang kakaiba at sinabi ni Hayek kay Jisuk na hindi kakain si Mr. Kaden ng higit sa kanya. At kung gagawin niya, walang problema doon. Samantalang si Gisek ay kumakain din ng 1 ton. Binabalaan din siya nito na panoorin ang kanyang sinasabi at binitiwan ang kanyang kwelyo. Si Hayek ay nagdadala ng ilang higit pang katsu mula sa bulsa ng kanyang Amerikana. At hiniling kay Mr. Kaden na subukan ito at ibigay sa kanya. Tinanong ni Jiwoo si Mr. Hayek kung maaari niyang ihatid sila sa kanyang bahay. Dahil alam niya na siya ay nag-aalaga ng kanyang mga pusa, ngunit gusto niyang makita ang mga ito sa kanyang sarili bilang siya ay nawawala din ang mga ito. Si Hayek ay sang-ayon kay Jiwoo. Ang kanilang kalusugan ay mas mabuti na ngayon. Kaya't ang pag-uwi ay hindi na masyadong malaking bagay, at sinabi niya sa kanila na ipapasakay nila siya. Nagpasalamat si Jiwoo sa kanya. Tinanong ni Jiwoo si Woon kung sasama siya sa pagpunta sa kanyang tahanan. Tinanong din niya si Mr. Park kung wala siyang problema sa pagpunta ni Woon kay Jiwoo, dahil si Jesok, Mr. Park at si Hayek ay naghihintay lahat sa kotse para kay Jiwoo at nalulungkot sa labas ng bahay ni Jiwoo. Habang binubuksan niya ang pinto ng kanyang bahay ay masaya na makita ang kanyang mga kuting at tanungin silang lahat kung kumusta na sila. Nakita ni Woon ang sample ng professor na nakahiga sa sofa.
Sinabi sa kanya ni Gio na gusto niyang ipakita ang pusa na ginamit ng propesor bilang kanyang paksa sa pagsusulit at ipinaalam sa kanya na mas mahusay na siya ngayon. Simula noon, mahimbing na ang tulog niya. Wala siyang pakialam sa nangyayari sa paligid niya at sinasabi sa kanya na physically walang mali sa kanya. Sinabi rin sa kanya ni Gio na nakita niya na siya ang nag-iwan ng mga hayop at pera upang gamutin sila sa harap ng klinika ng veterinaryo. Nakita niya ito mula sa footage ng seguridad at tinanong siya kung ang lahat ng mga hayop na iyon ay ang ginamit ng propesor sa pagsusuri sa ospital. Sinabi ni Won kay Jiwoo na sinabi niya kay propesor na ang hayop ay namatay at pagkatapos ay dinala sila sa veterinaryo. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na sinabi ng veterinaryo na lahat sila ay nagpapagaling. Lahat ng mga kuting ay lumapit kay Won. Nagsisimula siyang makita silang lahat. Pumasok si Jae-suk sa bahay at tinanong si Jiwoo kung bakit maraming pusa sa bahay niya. Sabay-sabay na nakaupo sa sahig, habang pinapanood ng mga pusa at nakikipag-usap sa kanila. Nakita ni Jiwoo ang lahat ng gulo sa buong bahay at nagtataka kung ano ang lahat ng ito. Dahil ang bahay ay naging magulo mula nang siya ay pumasok. Si Hayek ay nag-alok ng tulong kay Jiwoo upang linisin ang kalat, ngunit siya ay tumanggi na ibigay ito sa kanya, sinabing kaya niya gawin mo mismo. Ngunit si Hayek ay sinasabi sa kanya na natutuwa siyang tumulong dahil hindi naman ganito kagulo kahapon. Sinabi ni Jae-suk na binibiro niya ang lahat ng kalat sa isang araw habang iniisip niya na ito ay higit pa sa isang araw na halaga ng gulo. Sa Hayek ay nagsasabi na sila ay malusog at masiglang mga pusa. Sumang-ayon si Jiwoo na ang tatlong iyon ay napaka-energetic na pusa na nakikita ni Jae-suk at Hayek at si Jiwoo ay tumatawa sa ganoong paraan at napagpasyahan na pareho silang nagalit. At ito ay kung ano ang isang baliw na pusa. Nagtataka si Jae-suk kung ito ba ay bahay ng aso o bahay ng pusa. At napagpasyahan na ang lugar na ito ay hindi angkop para sa pamumuhay ng tao. Biglang may pasang lumapit kay Jae-suk at nagsimulang paglaruan ang kanyang mga paa sa pamamagitan ng paggulong-gulong. Sa tingin ni Jae-suk, ang cute ng pusa. Nakatingin siya sa tabi ni Mr. Kaden na nakaupo sa hagdan. Tanong ni Jae-suk kay Haiwoo, anong problema ng pusa dyan? Tulad ng sa tuwing nakikita niya si Mr. Kaden, binibigyan niya ito ng inis na tingin. Nakikinig si Jiwoo sa kanya at sinagot siya na hindi niya alam ang dahilan. Biglang tumalikod si Mr. Hayek, hinawakan si Jae-suk sa kwelyo at tinanong kung paano niya masasabi yun tungkol sa isang pusa. Tinatanong niya ang dahilan kung bakit hindi niya masabi yun sa isang pusa. Tinanong niya si Jae-suk kung may binubuli ba siyang pusa ngayon, na itinanggi niya dahil wala namang ganoon. Tanong ni Jae-suk kay Hayek, kung nakikita niyang kakaiba ang mga ekspresyon ng pusa. Iniisip ni In Hayek na nakikita niya siyang kaibig-ibig dahil ito ay bahagi ng kanyang alindog, na para bang si Gisok ay may iritadong ekspresyon na napakahiya at hindi. Sinisikap ni Mr. Kaden si Gisop na linawin na hindi masama ang ibig niyang sabihin at sinasabi ni Hayek na kalimutan ito. Si Hayek ay tinanong si Mr. Park kung bakit siya nakatayo doon na sinagot niya na walang kinalaman sa kanya. Siya ay nakatayo sa pamamagitan ng pagpili, ngunit sa Hayek ay nagsasabi sa kanya na may isang bagay na kakaiba tungkol sa kanya. Pinagmamasdan niya si Mr. Park at napansin niyang nagkakaroon siya ng peklat mula sa isang kuting. Sa Hayek ay kinuha ang isang kuting at sinubukang lumapit sa kanya. Ngunit hiniling siya ni Mr. Park na umalis at sinabi sa Hayek na maghihintay siya sa kotse at tinanong ni Hayek si Mr. Park kung seryoso ba siyang natatakot sa mga pusa at tumatawa sa pamamagitan ng pag-iisip na sino ang mag-aakala na si Mr. Park. Isa sa nangungunang 20 sa mga Koreano na away-kin ay takot ba sa pusa? Tinawag ni Mr. Park si Hayek na walang kaparakan at nilinaw sa kanya na hindi siya takot sa pusa. Naiinis lang siya sa mga ito sa pagtatanong sa kanya ni Hayek kung hindi ba siya natatakot sa mga pusa at kung bakit niya sinusubukang tumakas. Sinabi niya na hindi siya tumatakas. Pupunta lang siya dahil hindi na siya kailangan sa lugar na ito. Nang sabihin sa kanya ni Hayek na hindi niya iniisip na magagalit si Mr. Park, tinanong niya kay Hayek kung gusto niyang makipag-away sa kanya. Parehong pumihil si Jiwoo sa pag-aaway at hiniling na maupo silang dalawa. Sinabi rin niya na si Jae-suk ay dapat magkaroon ng upuan at Won dahil pupunta siya at magdadala ng maiinom. Iniisip ni Mr. Kaden na ang mga nakaraang araw ay hindi komportable sa lahat ng mga taong iyon na kailangan niyang mag-isip bago magsalita o gumawa ng anuman, silang lahat ay umupo ng sabay habang si Hayek ay abala sa isang kuting. Nagsasalin si Jiwoo ng inumin sa baso. Samantala, sinabi ni Mr. Kaden na hindi niya ito mapigilan dahil kailangan lang niyang tiisin ito.
Sa Hayek, pinuntahan ng chairwoman na nagtanong kung totoo bang lahat sila ay nag-sleepover sa bahay ni Jiwoo. Kinumpirma ni Hayek ang balitang ito at ipinaalam sa kanya na silang tatlo ay nakikitulog sa bahay ni Jiwoo at babalik sa ospital bukas upang makakuha ng isang final check-up. Tinanong ni Jiwoo si Hayek kung matutulog din ba si Jesok sa lugar na sinagot ni Hayek ay oo. Tinanong siya ng chairwoman niya. Kaya sinabi niya sa kanya na si Jesok mismo ang nagsabi sa kanya na sa bahay din siya ni Jiwoo matutulog. Sa sagot ni Hayek na oo, nagulat si Ji Yang-yu. Samantala, sa bahay ni Jiwoo, kasabay nito, si Jesok ay nakahiga sa sofa at sina Jiwoo at Won ay nasa sahig. Nagtataka si Jesok kung bakit doon siya natutulog, habang si Jiwoo naman ay tumatawa lang habang nakahiga sa sahig. Nang makita ito ni Ji-suk, tinanong niya kung bakit siya tumatawa ng ganoon. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na tumatawa siya dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng mga kaibigan. Tinanong siya ni Jesok kung anong mga kaibigan ang sinabi ni Jiwoo sa kanya na hindi pa siya nakakapunta sa bahay ng isang kaibigan o may mga kaibigan na dumating hanggang ngayon. Naalala ni Jesok nang ipaalam sa kanya ni Hayek ang tungkol sa buhay ni Jiwoo na hindi alam ni Jiwoo ang kanyang mga kakayahan dahil natatakot siyang malaman ng iba. Siya at ang kanyang ina ay palaging gumagalaw. Natural, lumayo siya sa mga tao sa ganitong paraan at si Jiwoo ay namuhay ng napakalungkot na buhay. Tinanong ni Jiwoo si Won kung natulog na ba siya sa bahay ng isang kaibigan, kung saan sinagot ni Won na hindi pa siya nakatulog ng ganito dati. Dahil siya ay naglalakbay kasama ang propesor mula noong siya ay bata pa, naisip ni Jesok na ito ay nanlumubigla. Dahil hindi niya maaaring maging kaibigan ang mga kaawa-awang losers. Tinanong ni Won si Jesok kung sa tingin ba niya ay katulad mo siya. Sa reply ni Jesok na nagyayabang na siyempre, kagaya rin niya. Ngunit bigla niyang naalala na hindi siya maaaring maging tulad ng mga talunan. Kaya agad niyang sinabi, hindi niya iniisip na siya ay katulad nila bilang siya. Sagot ni Jesok kay Jiwoo na nakita niya. Pagkatapos makinig kay Jiwoo, bumangon siya at nagalit. Tinanong niya ito kung ano ang ibig niyang sabihin dito at sinabing hindi siya katulad nila at hindi ito ang iniisip nila. Ipinaliwanag niya sa kanila na nakakapagod siyang matulog sa bahay ng ibang tao, at hindi niya madadala ang mga kaibigan sa kanyang bahay para sa malinaw na mga kadahilanan. Muling sinabi ni Jiwoo na naiintindihan niya kung saan muling nagalit si Jesok at hiniling sa kanya na itigil ang pagsasabi nito. Dahil ito ay nagagalit sa kanya at pinipigilan silang tumingin sa kanya ng ganoon, dahil hindi rin siya isang talunan tulad nila, at hinihiling sa kanila na lumayo ng tingin. Habang pauwi si Won mula sa paaralan, nakikinig siya sa isang nagchichismisan tungkol sa kanya, nakakalipat niya lang dito. May sasabihin lang siya kung gagawin siya ng guro na sinabihan ng isa sa mga estudyante ang isa na hindi niya ito pinansin kapag sinubukan niyang kausapin ito at narinig niya sa teacher's room na palagi siyang naglilipat ng mga paaralan. Tinanong ng ibang mga estudyante ang una kung ilang beses siyang lumipat ng paaralan. At ang una ay sumagot na si Won ay pumasok sa 10 iba't ibang middle school. Tanong ng isa sa kanya, kung may issue si Won or something like that. Bumalik si Won sa propesor at nagtanong ang propesor tungkol sa iba pang mga hayop. Sinabi niya sa propesor na pinaalis niya sila dahil namatay silang lahat. Sinabi sa kanya ng propesor na isang hayop na lang ang natitira at sa kanyang hitsura, hindi niya alam kung kaya niyang tiisin ang mga dagdag na pagsubok. Dahil ang pusa ay tila napakahina. Tinanong ni propesor si Won kung ang pusa ay naliligaw din. Sinabi niya kay Won na babalik siya sa loob ng ilang oras at tingnan kung ano ang kalagayan ng pusa. Habang umaakyat, inutusan ng propesor si Won na pakainin ang pusa. Binuksan ni Won ang kulungan ng pusa at inilagay ang plato sa loob ng kanyang kulungan para makakain niya ito ng maayos. Ngunit habang inilalagay niya ang tray sa loob ng hawla, sinimulang dilaan ng pusa ang kanyang kamay. Tinatanong ni Won kung bakit niya dinilaan ang kanyang kamay habang sinasaktan siya, at sa halip ay sinusubukan siyang paglaruan ng pusa. Bumalik ang propesor at hiniling kay Won na ibigay sa kanya ang pusa para may sagawa niya ang pagsusulit. Sinabi ni Won sa propesor na ang ibig sabihin ng test subject ay namatay ang pusa. Nagulat ang propesor sa narinig dahil maayos naman ang pusa kanina at tinanong si Won kung sigurado ba siyang namatay ang pusa. Sagot ni Won na sigurado siya dahil nasa kanya rin ang vitals ng pusa. Tinanong niya si Won tungkol sa bangkay ng pusa at sinabi niya sa kanya na inilibing niya ito sa burol. Sa labas ng likod, napagpasyahan ng propesor na siya ay nabigumuli at nagalit nang malaman ito. Iniisip ni Won na sa pagsisinungaling niya sa propesor,
Malayang mabubuhay ang pusa, biglang bumangon si Woon mula sa kanyang panaginip. Habang siya ay pinagpapawisan, sa tingin niya kaya pala siya nanaginip noong mga unang araw, sinilip niya ang kanyang telepono at alas 6 ang umaga. Nakikita niya ang mga pusa sa paligid niya nang makita niya ang sample na pusa ng propesor. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Ji-woo tungkol sa sample na pusa. Mahimbing siyang natutulog at walang pakialam sa nangyayari sa paligid niya. Sa tingin niya ay side effect yun ng mga pagsusulit ng propesor. Napagtanto niya na masyadong hindi komportable na matulog doon. Biglang nagising si Jesuk mula sa pagkakatulog at bumangon sa kama. Tinanong ni Woon si Jesuk kung saan siya pupunta. Nagagalit siya at sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan. Maaari siyang pumunta kung saan niya gusto at isinara ang pinto ng marahas. Nagising si Ji-woo mula sa kanyang pagtulog dahil sa kalampag ng pinto. Nakita niyang walang laman ang sofa at tinanong si Woon tungkol sa panganib. Tumayo na rin siya at akmang pupunta at magbid. Paalam kay Ji-woo dahil makikita niya siya mamaya. Nagpasalamat si Mr. Kaden sa Diyos na umalis silang lahat sa lugar dahil hindi niya sila nakakausap sa paligid. Kinailangan niyang panuorin ang kanyang aksyon habang nababaliw siya sa stress. Sinabi ni Ji-woo kay Mr. Kaden na nag-aalala rin siya sa kanya. Alam niya na magiging lubhang hindi komportable si Mr. Kaden. Tinanong ni Mr. Kaden si Ji-woo kung seryoso siyang nag-aalala tungkol sa kanya dahil masaya siyang nakakasama ang dalawang yon. Tinanong niya si Ji-woo kung sigurado siya na sigurado siyang nag-aalala siya kay Mr. Kaden. Tiniyak ni Ji-woo kay Kaden na talagang nag-aalala siya tungkol din siya sa kanya. Ngunit hiniling ni Kaden kay Ji-woo na itigil ang pagsisinungaling. Humingi ng paumanhin si Ji-woo kay Mr. Kaden at humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa hindi niya pagpansin sa kanya. Ipinaliwanag pa ni Ji-woo sa kanya na first time niyang magkaroon ng kaibigan na makakausap. Wala siyang kaibigan na makakausap dito at doon, ngunit nanatili siya sa kanyang distansya. Dahil natatakot siya na malaman nila ang kanyang mga kakayahan, hiniling ni Mr. Kaden kay Ji-woo na kalimutan ito habang siya ay nagbibiro at nagbibiro lamang. Hiniling sa kanya ni Mr. Kaden na kalimutan at sinabi sa kanya na hindi niya magagawa ang kanyang mga kakayahan upang magawa niya ito ngayon dahil wala na silang lahat. Pinayuhan siya ni Kaden na magsanay ng mabuti upang maiwasang muling matalo sa kanila. Sumagot si Ji-woo at tinanong si Mr. Kaden kung nagalit siya na hindi niya ito pinansin. Nagalit si Mr. Kaden at tinanong siya kung gusto niyang mamatay. Humingi ng tawad si Ji-woo sa kanya para sa kalokohan. Lumabas silang dalawa para mamasyal. Masarap ang pakiramdam ni Ji-woo dahil ito ang parehong ruta na matagal na niyang ginagamit, ngunit sa pagkakataong ito ay nakakaramdam na siya ng panibago sa kanyang paglalakbay. Pinakain ni Ji-woo ang mga ligaw na pusa at hiniling na kumain ng dahan-dahan kung ayaw nilang magkasakit. Iwasang makipag-away dahil marami silang pagkain, kaya hindi nila kailangang makipag-away sa pagkain. Si Mr. Kaden ay nakatayo sa di kalayuan at nanunood. Iniisip ni Ji-woo na hindi niya maintindihan ang batang yon. Natutuwa si Ji-woo habang tinatapos niya ang mga round. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na bagay siya dahil kagagaling niya at pinapakain niyang muli ang mga pusa. Tinanong ni Mr. Kaden si Ji-woo kung hindi siya pagod dito. Sinabi ni Ji-woo kay Mr. Kaden na gusto niyang gawin ito. Kaya ginagawa niya ito para sa sarili niyang kaligayahan, at namimiss niya ang mga ligaw na pasang yun gaya ng 3 kuting. Nakita niya ang isang pares ng aso na papalapit sa kanya na napakalaki. Pinayuhan ng may-ari ng mga aso si Ji-woo na huwag magulat dahil hindi nangangagat ang kanyang mga aso. Nagtataka si Mr. Kaden kung paparating na ang mga aso sa kanya. Ang may-ari ay iniisip ng aso na kung ano ang ginagawa ng matabang si Mr. Kaden. Nagalit si Mr. Kaden sa pakikinig sa kanya dahil nababaliw na siya sa mga komento nito sa kanya. Tinanong ng may-ari ng aso si Ji-woo kung bakit napakataba ng kanyang pusa dahil wala siyang pasang kasing taba niya. Tinanong niya si Ji-woo kung kayang patakbuhin ni Mr. Kaden ang kanyang mga aso. Lumapit kay Mr. Kaden at magsimulang umungol. Inutusan sila ng kanilang may-ari na huminto dahil maaaring himatayin ang pusa. Sa tingin niya ay takot na takot si Mr. Kaden kaya hindi siya natinag. Napagtanto ni Mr. Kaden na dapat ay binago niya ang kanyang sarili sa ganoong uri ng hayop at nagtataka kung bakit napili ang gayong matabang pusa mula sa napakaraming hayop. Si Mr. Kaden ay humakbang pasulong patungo sa mga aso. Sumisigaw ang kanilang may-ari na hindi niya kayang tumalon sa kanila ng ganoon. Napasinghuot ang mga aso. Si Mr. Kaden, na tinapak sila at tumalikod, iniisip na dapat ay nagbago siya sa isa sa kanila.
Laking gulat ng may-ari ng mga aso nang makita ang lahat ng ito. Tinanong ng propesor si Mr. Park tungkol sa kalokohan kung saan sinabi sa kanya ni Mr. Park na wala siyang dahilan para magsinungaling kay propesor, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni propesor dahil paano niya malalaman kung nagsasabi ng totoo si Mr. Park o hindi. Tinanong niya kung seryoso, ang mahusay na pag-uugali ni Won ay nakipag-away sa isa pang nagising at hindi tumigil, kahit na sinabi sa kanya ni Mr. Park na huminto. Ang tawag ng professor ay kalokohan. Habang walang ingat na kumilos si Won, kahit na ang propesor ay nasa ilalim ng pagsusuri ng kanilang unyon, kinumpirma ito ni Mr. Park na parang totoo ito. Tinanong ng propesor si Mr. Park habang sinasabi niya sa kanya na mayroon pa. Tinanong niya kung patuloy na nagdudulot ng gulo si Won sa iba pang mga nagising sa silid ng ospital kung saan siya pinananatili na sinabi ni Mr. Park na oo. Sinabi ni Mr. Park sa propesor na maaaring hindi niya personal na kilala si Won dahil tiyak na naging masunurin siya sa harap niya. Ngunit si Won na saksi ni Mr. Park ay isang suwail at matapang na bata. Natuwa ang propesor matapos siyang pakinggan, hiniling sa kanya ni Mr. Park na payuhan si Won na parang nagpapatuloy. Sa ganitong paraan, gagawing komplikado ang mga bagay. Dahil sigurado siya, makikinig si Won sa kanyang mentor. Ngunit sinabi sa kanya ng propesor na ayaw niya kay Toes. Hiniling niya kay Mr. na ay parada ang problema dahil ito ay normal para kay Won dahil siya ay isang mainit na koponan, si Mr. Park ay nag-iisip tungkol sa isang bagay na walang kabuluhan. At bukod dito, magkakaroon ng dahilan si Won para umarte dahil hindi niya gagawin yon ng walang magandang dahilan. Ang propesor ay nagmumungkahi kay Mr. Park na kalimutan ito. Itigil ang pag-aaksaya ng kanyang oras sa kalokohang ito. At hilingin sa kanya na dalhin ang hinihiling na mga tool. Tinanong siya ng propesor kung bakit ang tagal. Dadalhin daw niya ang mga gamit sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa ito nabibili. Sinabi sa kanya ng propesor na wala siyang pakialam kung maantala ito dahil ang unyon ang nagmamadali. Hindi siya. Sinabi sa kanya ni Mr. Park na magtatanong siya muli. Aalis siya ng kwarto paglabas niya ng kwarto. Ngumisi si propesor at iniisip na masyadong nakakatuwang isipin na ang maamong bata ay nagrebelde laban sa kanila at napagpasyahan na siya ay dapat na mas mahusay kaysa sa naisip niya. Habang nasa Dongrim Inc., naghahanda si Won at isinusuot ang kanyang uniforme para pumasok sa paaralan. Sa kabilang banda, tinanong ni Mr. Kaden si Jiwoo kung sino ang nagbubuhos ng pagkain para sa mga pusa. Kung bakit siya papasok sa paaralan at sinabi sa kanya ni Jiwoo na nalampasan na niya ang napakaraming araw at maayos na ang pakiramdam niya para pumasok sa paaralan. Sinabi sa kanya ni Mr. Kaden na hindi niya pipigilan si Jiwoo sa pag-aaral. Nagising ang sample na pusa ng propesor. Tinanong ni Jiwoo ang pusa kung gising siya. Kapag nakikinig sa kanya, umaarte siya na parang walang nakita at nakahiga ulit sa sofa. Ibinulong ni Jiwoo kay Mr. Kaden na parang tulog na naman ang pusa, at tiyak na ginagawa niya ito kapag nakita sila ng pusa sa paligid. Sinabi ni Jiwoo kay Mr. Kaden na pupunta siya sa paaralan at isinara ang pinto sa pamamagitan ng pagsasabi ng marinig ng sample na pusa ang pagsasara ng pinto, iminulat niya ang isang mata. Ngunit nang makita niyang nandoon pa rin si Mr. Kaden, muli itong nakatulog. Iniisip ni Mr. Kaden na sa wakas ay maibabalik niya ang kanyang kapangyarihan sa kapayapaan. Dahil sobrang daming tao kanina. Kaya't sa gabi lang niya ito nagagawa sa ospital. Ngunit hindi ito sapat para ibalik siya sa kanyang normal na estado. Habang pinapanumbalik ni Mr. Kaden ang kanyang kapangyarihan, ang iba pang mga kuting ay lumapit sa kanya at nagsimulang kuskusin at paglaruan siya. Si Mr. Kaden ay nasaktan at hiniling sa kanilang lahat na mawala mula roon. Sa Hidam, ang pribadong high school. Pinunasan ni Jiwoo ang pinto ng silid-aralan at nakita si Won na nakaupo sa kanyang upuan. Tinanong niya si Won kung babalik siya sa paaralan. Nagsimula ba siyang dumating sa araw? Sinabi niya na oo, ngunit tinanong siya ni Jiwoo kung siya ay sapat na upang pumasok sa paaralan. At sinabi ni Woolen na naaalala niya na mas malala ang mga pinsala ni Jiwoo kaysa sa kanya. Si Jiwoo na nakaupo sa kanyang upuan at tumatawa habang sinasabi kay Won, hindi ito magiging boring sa kanya dito dahil akala niya ay siya na lang ang babalik sa paaralan. Nagtataka si Jiwoo kung nakabalik na rin ba si Jesok. Tinignan niya ang phone niya kung nakabalik na si Jesok. Palibhasa may oras pa sa klase at nasa class 1 na siya. Pumasok si Jesok sa klase. Naaalala ni Won na nakaupo sa silid-aralan ang oras na inalok siya ni Mr. Park na sumali sa unyon. Sinabi pa niya sa kanya na ang propesor ay kasalukuyang nasa kustodiya ng unyon.
Dahil siya ay nasa kanilang kustodiya, ngunit ginagamot ng maayos. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang pagtrato ay magbabago din kung siya ay sasali sa unyon at nag-alok na maaari rin siyang manatili sa propesor. Hiniling niya kay Won na maglaan ng ilang oras upang magdesisyon. Sa kabaligtaran, lumabas si Ji-woo sa kanyang klase at tumingin sa loob ngunit hindi niya makita si Jesok sa silid-aralan. Tinanong niya ang isang estudyante tungkol kay Jesok at kung wala ba siya ngayon. Tinanong ng mga estudyante si Ji-woo kung bakit niya tinatanong ang tungkol kay Jesok at sinabi sa kanya ni Ji-woo na nagtatanong siya tungkol kay Jesok dahil curious siya. Sumagot ang estudyante na hindi niya alam dahil ilang araw nang wala si Gisok. Lahat ng mga kaibigan ni Gisok ay sinusubukang makipag-ugnayan kay Jesok. Sabi ng isa sa kanila, naiinis daw siya. Ang isa ay nagtatanong sa kanya kung maaari niyang kontaken siya, ngunit ang iba ay nagsasabi sa kanya na wala siyang ibang paraan kundi ang tawagan siya, ngunit ang kanyang telepono ay naka-off. Nagalit ang isa sa mga batang lalaki at nababaliw na hindi niya magawa dahil sinadyang baliwalain sila ni Gisek. Sinabi niya na kahit ang batang si Won ay bumalik din sa paaralan. Ang ibang lalaki ay nagtataka kung may nangyari kay Jesok dahil hindi niya sila pinansin ng ganito katagal. Inabuso niya si Jesok at tinanong ang isa pang lalaki kung ano ang maaaring mangyari kay Jesok. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito mula noong hilingin sa kanya na bugbugin ang mga bata sa kabilang paaralan. At dahil sa kanya, lahat sila nabugbog ni Won sa kanya. Ang sabi ng isa sa kanila, dahil kay Gisok, nabugbog sila hanggang sa bumagsak. Idinagdag pa ng isa na kahit na iniisip niya ito, ang insidente ay naiinis din sa kanya. Ang pangatlo ay nag-reply na siya ay sobrang nakakadiri, ngunit sila ang kumuha ng loner na yon. Isa sa kanila ang nagsabi na si Jesok ay isang mahusay na manlalaban. Pero sa kabilang banda, may pera din siya. Sa sandaling sinimulan nila siyang purihin at purihin ng labis, ang kanyang pera ay malayang damaloy na parang tubig. Ang isa sa kanila ay nagtataka kung paano nakakuha ng napakaraming pera ang isang teenager na tulad niya. At ang isa naman ay nag-reply na wala silang pakialam dahil baka mayaman siya. Lahat sila ay paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ni Jesok sa harap ng ibang mga bata sa paaralan kaya napayuko ang ibang mga bata sa paaralan dahil ang pangalan ni Jesok ay naging kapaki-pakinabang sa pagkuha sa kanila ng magandang kita. Ngunit hindi sila masyadong masunurin ngayon na si Jesok ay nakahiga. Si Jesok ay nakikinig sa lahat ang mga basurang pinag-uusapan at nagulat sila na nakolekta sila ng pera mula sa ibang mga bata sa paaralan gamit ang kanyang pangalan. Bigla niyang narinig ang boses ni Ji-woo. Sino ang nagkataong pumunta doon at magtanong sa mga batang yun kung tama ang kanyang narinig, na nangolekta sila ng pera mula sa ibang mga bata sa paaralan gamit ang pangalan ni Jesok. Tinanong ng isa sa mga lalaki si Ji-woo kung saan siya nanggaling. Tinanong sila ni Ji-woo kung alam ni Jesok na nangolekta sila ng pera sa kanyang pangalan. Hiniling ng mga lalaki sa kanya na huwag makisali sa kanilang usapin dahil wala siyang ideya at hindi niya ito negosyo. Tinanong sila ni Ji-woo kung hindi sila kaibigan ni Jesok. Ang isa sa kanila ay inabuso si Jesok at sinabi kay Ji-woo na hindi niya sila itinuturing na kaibigan at sinabihan si Ji-woo na alamin ang mapahamak na katotohanan bago ibuka ang kanyang bibig. Nagalit si Ji-woo at sinabi na sila pa rin ang kanyang mga kaibigan. Bukod sa kanya, nagtataka si Jesok kung bakit nakikialam si Ji-woo sa negosyo ng ibang tao at umalis sa lugar na iyon. Iniisip ito, sinasabi ni Ji-woo, laking gulat ni Woo na ikinagulat ng mga tauhan ng paaralan. Akala niya ay sususpindihin siya ng mga ito dahil napakaraming araw siyang absent nang walang abiso. Pero tinanong siya ng guro kung okay lang siya. Sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa kanyang bahay nang bigla siyang tumigil sa pagpasok sa paaralan. Ngunit walang tao sa bahay at walang sumasagot sa telepono at tinanong si Hai kung alam niya kung gaano nag-aalala ang kanyang guro. Nalaman niya kalaunan mula sa tagapag-alaga ni Ji-woo CO na siya ay naaksidente sa sasakyan. Sinabi ni Ji-woo CO kay Won na nakakagaan ng loob na tinakpan siya ni Shin. Sinabi sa kanya ni Won na hindi sila nag-isip ng maraming dahilan. Habang tinanong ng guro si Won kung okay lang siya dahil nalaman niyang naaksidente din si Won. Sinabi sa kanya ng guro na ang manggugulo sa kabilang klase ay nangangahulugan na si Jesok ay naaksidente din at sinabing Won yun. Anong klaseng coincidence ito, na lahat silang tatlo ay naaksidente nang hindi nakasakay sa iisang sasakyan at napagpasyahan na ang mga tao ay dapat magmaneho ng mas maingat. Sumasang-ayon si Ji-woo na ang paggamit ng parehong dahilan para sa kanilang tatlo ay hindi ang pinakamatalinong ideya. Hiniling ni Ji-woo kay Won na dumaan sa kanyang bahay.
Tinanong niya ito kung bakit papunta ang kanyang bahay na sinagot niya na nagtataka siya kung bakit nagising si Kitty kaninang umaga nang dumaan sila. Nakita nila si Jisuk na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Tinanong sila ni Jisuk kung bakit ang tagal nilang makarating doon at ano ang naging dahilan kung bakit sila nagtagal. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na darating sila kaagad pagkatapos ng paaralan at tinanong kung matagal na niyang hinintay sila. Itinanggi ito ni Jisuk at sinabing kara-rating lang niya. Tinanong ni Jiwoo si Jisuk tungkol sa kanyang biglaang pagbisita at tinanong siya kung pumunta siya upang tumambay, na tinatawag niyang kalokohan at sinabi sa kanya na hindi siya pumunta doon sa kanyang sariling kusa. Pumunta siya doon dahil sa sinabi ni Haek na sisanduan siya. Mula doon, napagtanto ni Haiwoo na nag-follow up sila sa ospital ngayon. Sabi ni Jiwoo buti na lang sumama si Woan dahil makakasama sila. Pumasok siya sa kanyang bahay at tinanong ang kanyang mga kuting kung kumusta sila. Lumapit si Mr. K. Jiwoo at bumulong na 1 oras nang naghihintay si Jisuk sa kanya. Napagtanto ni Jiwoo na matagal na siyang naghintay. Samantala, pumasok siya sa kanyang bahay at nagtanong kung bakit siya naririto muli. Habang nakaupo si Jiwoo sa gitna, hindi sinasadyang sinipa siya ni Jisuk at hiniling na gumalaw siya habang nakaupo siya sa daan nang makakita ang sample na pusa ng Lana. Nagiging masidi siyang agresibo kapag nakita niya ito. Tinanong ni Jisuk si Jiwoo kung ano ang nangyayari sa pusa kung saan sinagot niya na wala siyang iba kundi init ng ulo. Nagsimula ang pusa, nagsimulang umungol kay Won. Tanong ni Jisuk kay Jiwoo na para bang nangungulit ang pusa sa Won. Inilagay ni Mr. Kadon ang kanyang paa at tinapak ang sample na pusa at hiniling sa kanya na huminahon. Biglang naging mahinahon ang sample ng propesor at sinimulang dilaan ang kanyang mga paa. Tinanong ni Jisuk si Won kung ano ang ginawa niya para magalit ang pusa at sinabi sa kanya na tinatakot niya ang hayop gamit ang kanyang mukha at tinanong siya kung ano ang dahilan ng pusa para kumilos ng ganoon. Umupo si Jisuk at sinabi kay Won na nakikita niyang takot siya sa pusa. At tinanong siya kung talagang takot siya sa maliliit na pusa. Tinanong niya si Won kung paano matatakot ang isang kalakihan niya sa pasang pusa. Iginalaw niya ang kanyang kamay pasulong patungo sa sample ng propesor upang tapikin ang kanyang ulo, ngunit kinagat ng pusa ang kanyang kamay. Sigaw ni Jisuk habang kinakagat ng pusa ang kamay niya, at nagtataka siya kung paano kagatin ng pusa ang kamay niya nang napakabilis habang duguan siya at inaabuso niya ang pusa. Sinabi ni Jiwoo kay Won na ang pusa ay mukhang malusog dahil ito ay isang ginhawa para sa kanya na makita ang pusa na ganito kung saan si Won ay sumang-ayon din. Sinabi ni Jisuk sa pusa na nanalo siya. Hayaan siyang lumayo dito para pagsisihan ito ng pusa. Kumuha siya ng ngumunguya ng pusa mula sa kanyang bulsa at sinabihan ng mga pusa na sipsipin ito sa kanya. O ibibigay niya ang mga merienda sa kanila kung ano ito. Oras ng merienda habang ang sample na pusa ay nakatingin kay Jisuk, na nagsabi sa kanya na walang kwenta ang pagtingin sa kanya ng ganoon habang siya ay walang pakundangan na umaatake sa kanya at nananabik pa rin sa pasang pumili. Ipinakita niya ang kanyang daliri at hindi siya pinansin ng pusa at nagsimulang dilaan ang kanyang mga paa. Nagalit si Jisuk nang hindi siya pinapansin ng pusa. Sinabihan niya ang pusa na itigil ang pagpapanggap na ayaw niya ng merienda. Nakita ni Jisuk si Mr. Kadon at sinabihan siyang magpakyut. Kung gusto niya ang pusa, piliin si Mr. Kadon na nagtataka kung gusto ng bata na mamatay. Tinanong muli ni Jisuk si Mr. Kadon kung ano ang kanyang ginagawa at sinabi sa kanya na ibibigay niya sa kanya ang pusa. Piliin kung cute ang kilos ni Mr. Kadon. Nagkaroon ng awkward na katahimikan doon. Sa kabilang banda, si Mr. Hayek ay pumunta sa opisina ng chairwoman at ipinaalam sa kanya na ang magkapatid na Klein ay na-sport sa kanilang bansa. Tinanong ng chairwoman si Mr. Hayek kung bakit pumunta ang magkapatid na Klein sa kanilang bansa. Sinabi sa kanya ni In Hayek na itinatag nila kamakailan at tinitingnan pa rin ito, at tinitingnan din ng unyon ang kanilang mga dahilan kung bakit sila naroroon. Biglang binuksan ni Jisuk ang pinto at sinigawan si Mr. Hayek kung bakit hindi siya sinundo. Dahil doon, kailangan niyang dalhin ang mga nakakainis na bata sa ospital sa kanyang sariling mga hakbang at tanungin kung bakit pareho ang nasa likod ng kanilang seryosong mood. Sinabi kay Hayek na may nangyari kung saan itinanong ni Jisuk ang bagay mula sa kanya ni Hayek ay nagsabi sa kanya na alam niya ang tungkol sa magkapatid na Klein na nakita sa kanilang bansa. Kinukumpirma ni Jisuk kung pareho sila. Sino ang mga wanted na kriminal na kayang gumawa ng kahit ano para sa pera? Sinabi sa kanya ni Mr. In Hayek na sila ay nasa listahan ng mga pinaghahanap ng mga nagising at nagpapaliwanag pa na gagawin nila ang anumang bagay kung tama ang presyo. Magbebenta pa sila ng mga nagising o makikisali sa mga gawaing sibilyan.
Dahil makapangyarihan sila, hindi madaling mahuli sila. Tinanong siya ni Gisek kung bakit pumupunta ang mga taong yun sa kanilang bansa. Sinabi sa kanya ni na Mr. Hayek na priority nila na alamin ito at pinayuhan siyang mag-ingat dahil mas mabuti na maging ligtas kaysa magsisi. Tinutukoy pa niya kung pupunta siya sa teritoryo ng chairwoman, ngunit kailangan niyang mag-ingat. Sinabi ni Jesok na nakuha niya ito, ngunit nagtatanong pa rin kung pupunta sila doon o hindi. Samantala, habang nahanap ng pangkat ng unyon ang dalawang bangkay, sinusuri nila ang kanilang pagkakakilanlan, ngunit sila ang mga ahente ng unyon. Tila inatake sila habang naghahanap ng akyatan ng magkapatid. Inutusan siya ni Mr. Park na ilagay si Woon sa bantay ng ibang tao dahil siya na ang susubaybay sa pag-akyat magmula ngayon. Dalawang lalaking nakakubli ang mukha gamit ang isang piraso ng tela ay dumadaan sa kalsada sa gabi. Ang isa sa kanila ay nagtatanong sa isa kung ito ba ang tamang paraan. At ang isa naman ay sumasagot na dapat ay parang dito huling nakita ang propesor. Matapos pakinggan ito, pinayuhan siya ng unang lalaki na tapusin ang trabaho sa lalong madaling panahon. Pumasok ang magkapatid na Klein sa lugar na ipinahiwatig ng impormasyon, ngunit wala silang makita doon. Tinanong ni Duran ang isa pang kapatid nang malaman niyang nandito ang propesor. Na kung saan siya ay tumugon na nakuha niya ang impormasyon tungkol sa isang buwan na ang nakakaraan. Sabi ng isa sa kanila, bilang isang propesor ay mabilis na kumilos, ano ang sasabihin nila sa mga kliyente dahil mas malaki ang binabayaran para mahuli siya ng mas maaga kaysa sa plano. Lumingon sila para tingnan ang lugar at may nakita silang bakas. Inutusan ng isa sa magkapatid na Klein ang isa pa na sabihin sa contact na hindi tumpak ang impormasyong ipinadala nila at sabihin sa kanila na ipadala ang tamang impormasyon kung ayaw nilang mamatay. Habang nakaupo si Jesok sa kanyang silid-aralan habang may klase, naalala niya ang sample na pusa na napakatigas ng ulo sa harap ni Jesok at hindi kumain ng treat. Dinala ni Jisuak para sa kanya dahil naasar ito kay Jis nang makitang dinilaan niya ang kanyang mga paa buong araw at ang kanyang puwet ay nakaharap kay Jesok. Bigla niyang naalala si Mr. Kadon at naisip niya na ang matabang pusa ang pinakamatigas ang ulo. Kung paano umupo si Mr. Kadon ay nakakainis kay Jesok at nakakatawa at hindi nakakabilib ang tingin sa kanya ni Mr. Kadon. Hindi madaling umatras si Jesok dahil ipapayuko niya ang mga ito. Binuksan niya ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap ng pinakamahusay na pagkain ng pusa. Sa palagay niya ay mag-o-order siya ng pinakamasarap na pagkain ng pusa at pagkatapos ay payuko sa kanya ang dalawang pusa sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng mga pagkain ng pusa. Pinipili niya ang nangungunang pagkain ng pusa at nagbabayad ng dagdag para sa pinabilis na paghahatid at iniisip na pagkatapos mag-order ng pagkain, ang mga kuting na yun ay masisira na ngayon. Biglang dumating ang mga dating kaibigan ni Jesok at tinanong siya tungkol sa pagdating niya sa paaralan. Sinabi nila sa kanya na dapat sinabi niya sa kanila. Sabi ng isa sa kanila kay Jizek dahil nabalitaan nilang naaksidente si Jizek. Kaya laking gulat nila dahil nag-aalala silang lahat sa kanya. Yung isa naman nagtatanong sa kanya kung okay lang siya. Ngayon ay tinanong nila si Jesok kung bakit hindi nila sinasagot ang kanilang mga tawag dahil nag-aalala sila. Hindi sila sinagot ni Jesok. Ang isa sa kanila ay muling nagsalita sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya sila pinansin ng ilang sandali. Tumayo si Jesok mula sa upuan at sinabi sa kanila na medyo mabagal ang kanyang reflexes mula sa aksidente sa sasakyan. Sinabi niya sa kanila na ayos lang siya, ngunit hindi niya makontak ang kanyang mga kaibigan dahil nasira ang kanyang telepono sa aksidente at ginamit niya ang telepono ng kanyang kapatid at lumabas ng silid-aralan habang si Jesok ay umalis ng paaralan para umuwi. Uuwi na rin sina Haiwoo at Woon. Nakita ni Jiwoo si Jesok at tinanong siya kung uuwi na siya. Nasinagot niya na uuwi na siya. At saan siya pupunta? Maliban sa bahay, tinanong ni Jiwoo ang dalawa kung may pinaplano ba sila, at parehong sinabi sa kanya na wala silang plano. Tinanong sila ni Jiwoo kung gusto nilang sumama sa kanya at sinabing papakainin niya ang mga ligaw na pusa. Pareho silang sumama sa Jiwoo habang nagbubuhos ng pagkain si Jiwoo para sa mga pasang gala, at tinutulungan din siya ni Won. Nakita nila na pinapakain din ni Jesok ang isang pasang gala. Sa kabaligtaran, Jiyoung, nagsusulat ka ng isang mahalagang bagay nang ipaalam sa kanya ni Mr. In Hayek na nakakuha sila ng ilang impormasyon tungkol sa Klein Brothers mula sa Union, huminto siya sa pagsusulat at nakinig kay Mr. In Hayek, na ipinaalam pa sa kanya na ang mga ahente ng Union na nakabuntot sa magkapatid na Klein ay pinatay. Nagtanong siya sa Hayek tungkol sa mga lokasyon kung saan nangyari ang lahat, at sinabi niya sa kanya na ang lokasyon ay halos 2 oras mula sa kanila.
Ipinaalam din niya sa kanya na ngayon ay si Mr. Park ang humahabol sa kanila mismo. Si Ji Yong-yu, matapos marinig ito, ay naghinuha na dapat din silang mag-ingat dahil ang lugar kung saan nangyari ang insidente ay malapit lang doon. Biglang kumatok ang pinto at pumasok ang isang lalaki na may hawak na isang pakete. Inilagay niya ang kahon sa mesa ng Ji Yong-yu at sinabi sa kanya na pinabilis ang paghahatid. Nakita ni Mr. In Hayek ang pakete dahil kailangan niya ng tulong sa pag-unawa kung ano ang sinusubukang makuha ng chairwoman sa pagmamadali. Nalaman niya na ang package ay mula sa kung ano ang Meow dahil ito ang pinakamataas na rating site para sa pagbili ng paninda ng pusa. Nagulat si In Hayek at sinabi sa chairwoman na sa wakas ay nagsimula na siyang mahalin ang pusa. Pag-uwi ni Won, pumasok siya sa loob at naalala niya noong pinapakain ni Jiwoo at Jisek ang pusa. Bigla siyang tumigil sa pagpasok sa bahay nang makita niyang nakabukas na ang pinto. Iniisip niya kung may nakabasag nito. Biglang may narinig siyang nagtatanong kung estudyante ba siya ni Professor Delin. Nang tumingin siya sa paligid, napagpasyahan ng magkapatid na Klein na kamukha ng estudyante ang larawang ibinigay sa kanila ng kanilang contact. And thank God mas maaga nilang natapos ang trabaho nila. Iniisip ni Won na alam nila ang tungkol sa kanya at sa propesor. Tinanong ng isa sa magkapatid na Klein si Won tungkol sa propesor at kung nasaan siya. Napagtanto niya na kung hinahanap nila ang propesor at magsasabi ng wala ang propesor, ito ay magiging masamang balita. At kailangan niyang itago. Nagsisimula siyang tumakbo, ngunit ang isa ay lilito sa pangalawang sulok. Pinahahalagahan ng isa mula sa likuran si Won dahil maganda ang reflexes niya habang tumatakbo siya sa likuran habang inaakala niyang mabibigla si Won sa sitwasyon. Inutusan nila si Won na huwag tumakas bago sila matamba, nagsasalita isa sa magkapatid na Klein. Kanilang kamay sa kanyang balikat. Bigla siyang nakaramdam ng sakit. Habang siya ay nasusunog, ang kanyang balat ay hinihiling nila sa kanya na makinig sa kanila ng mabuti at huwag subukan ang anumang nakakatawa. Napagtanto ni Won na maaaring hinawakan siya ng tao at nasusunog pa rin siya. Nagsimulang tumawa ang magkapatid na Klein habang iniisip nilang natatakot siya. Hiniling ng isa sa magkapatid na Klein sa isa pa na pakalmayan siya. Hiniling nila kay Won na huminto sa pagpapanggap at babalaan siyang sagutin sila. Tinanong ni Won ang magkapatid na Klein tungkol sa kung sino ang natutuwa at sinabing dapat siya ay kumilos ng ganito. Inulit nila ang tanong, nasaan ang propesor? Bigla silang sinalakay ni Won. Gayunpaman, ang isa sa magkapatid na Klein ay inaatake din siya ng kanilang mga titig at pinahahalagahan siya, na sinasabing siya ay maganda para sa kanyang edad at may mahusay na timing. Napagtanto ni Won na hindi niya siya masasaktan at nagtataka kung paano maharangan ng kapatid ni Klein ang kanyang pag-atake. Sa maliit na paunawa na yon, sinabi niya kay Won na sigurado na siyang estudyante siya ni Professor Delin dahil ang kanyang mga kakayahan na nagising ay parang isang propesor. Ang isa sa pag-akyat, sinabi ng mga kapatid sa isa na siya ay isang mahusay na catch bilang siya. Ang nag-iisang propesor na estudyante ay napagtanto na ang taong yun ay nakakaalam tungkol sa propesor at sa kanyang mga kakayahan, ngunit hindi niya alam kung sino sila. Kaya't nagpasya siyang hindi niya hahayaang mahuli siya ng mga ito dahil hindi ito maganda. Iniimbak niya ang kanyang enerhiya at inaatake ang dalawa gamit ang kanyang dalawang kamay. Ngunit muli, napakadali niyang hinarang ang mga pag-atake ng Won. Ang kapatid na Klein ay nagtataka tungkol sa problema kay Won dahil narinig na niya na siya ay bata pa. Ngunit ang kanyang mga nagising na kakayahan ay napakalakas. Napagdesisyon na nilang dalawa na tapusin ito dito dahil napakatagal ng lahat, nagsimulang magkonsentrasyon si Duran sa kanyang lakas habang akmang aatake siya. Napagtanto ni Won na ang kapatid na Klein ay nag-concentrate muna ng kanyang enerhiya at pagkatapos ay na-materialize ang kanyang pag-atake at nagtataka kung siya rin ang umatake sa kanya kamakailan lamang. Sa panahon ng pag-atake Won, ngunit matagumpay niyang naharang ang kanyang pag-atake kung saan napagtanto ni Duran na mayroon siyang mahusay na kontrol sa kanyang mga kapangyarihan. Muli siyang inatake ni Duran, na sinubukang hadlangan ng mga pag-atakeng iyon, ngunit napagtanto niyang napakalakas niya habang ginagamit niya ang gayong malalakas na kakayahan ng walang kahirap-hirap. Sinabihan ng isa si Duran na huminto sa paglalaro sa paligid ni Woo at muling sinubukang atakihin sila, ngunit bigla siyang inatake ng mga ito. Sino ang bumubuga ng apoy malapit sa kanya? Iniisip niya na kapag nasusunog ang mga bowl ang apoy na yun at biglang sumabog ang malakas na ingay sa paligid, walang magawa siyang bumagsak sa lupa. Binuhat siya ng dalawa at nagsimulang maglakad sa mga lansangan. Napagpasyahan nila na siya ay lubhang kapaki-pakinabang dahil aalisin nila siya pagkatapos niyang maibigay ang impormasyon tungkol sa pagtanggal ng propesor.
Gayunpaman, sulit ang abala sa pagbebenta sa kanya dahil mataas ang pangangailangan niya sa pagiging napakalakas sa ganoong edad. Habang nagmamaneho si Mr. Park, naisip niya na wala nang bakas sa kanila mula nang salakayin ang kanilang mga ahente. At iniisip ko kung sinimulan na nilang takpan ang kanilang mga trap. Biglang nagring ang phone niya. Kinuha ni Mr. Park ang telepono at tinanong ang dahilan ng pagtawag sa kanya ng isa sa mga miyembro ng Union Committee. Pero ito ang unang pagkakataon na hindi siya nag-text back sa loob ng 2 oras. Tinanong siya ni Mr. Park kung kasama ni Juan si Shen HWA. Sinabi sa kanya ng ahente na tinawagan din nila si Shinhua. Ngunit sinabi ni Shinwoo sa kanila na hindi siya nakapunta doon ngayon. Samantala, sa bahay ni Jiwoo, naglalaro si Jesok sa kanyang telepono at nakatanggap ng tawag mula sa Hayek. Dumalo si Jesok sa tawag. Tinanong ni Hayek si Jesok kung nasaan siya at sinabi niya kay Mr. In Hayek na kasama niya ang mga pusa. Tinanong siya ni Hayek kung nasa bahay din ni Jiwoo si Won, kung saan sinabi niya sa kanya na wala si Won sa kanila bilang umalis na siya ng bahay. Sa Hayek ay nagtanong sa kanya tungkol sa kung kailan siya umalis sa bahay ni Jiwoo, sagot niya. At ipinaalam sa kanya na umalis siya ng bahay mga 3 oras ang nakalipas. Nagtanong si Jizek kay Hayek kung bakit siya nagtatanong ng mga ganoong bagay na sinabi sa kanya ni Hayek na tinawagan siya ng Union, sinabing hindi sinasagot ni Won ang kanilang telepono. At ilang oras na ang nakalipas mula nang huli silang makarinig mula sa kanya. Nagtatanong si Jesok kung sinasabi niya sa kanya na tinawag siya ng Union upang sabihin sa kanya na hindi sila maaaring makipag-ugnayan kay Won. At tinawag siya nito dahil doon. Sumang-ayon si In Hayok na nagalit si Jesok at sinabihan siyang huwag nang tumawag muli para sa isang bagay na tulad nito. Humingi ng tawad sa kanya si Mr. In Hayok at pinatay niya ang tawag. Nagtataka si Jesok kung bakit tinatanong siya ni In Hayok tungkol sa hindi pagsagot ni Won sa mga tanong niya sa phone Jiwoo. Si Jesok tungkol sa hindi pagsagot ng tawag. Ipinaliwanag ni Jesok na ang Union ay tinatawag sa Hayek, kaya naman sa Hayek ay tinawag siya. Sinabi niya kay Jiwoo na hindi bata si Won. Kaya bakit nila ginagawang big deal ang hindi niya pagsagot sa telepono? Tumayo si Jiwoo at pupunta na sana para tingnan si Won. Tinanong siya ni Jesok kung bakit titingnan niya si Won. At sinabi sa kanya ni Jiwoo na nag-aalala siya para sa kanya. Tinanong siya ni Jesok na huwag mag-alala. Baka makakasama niya ang girlfriend niya kung may girlfriend siya, magaan ang loob ni Jiwoo. Ngunit sinabi ni Jiwoo kay Jesok na walang paraan para magkaroon siya ng kasintahan. Nakakainis si Jesok at iniisip niya kung ano ang gagawin niyang mag-isa sa bahay ni Jiwoo. Hinawakan ni Jiwoo si Mr. Kaden sa kanyang mga braso. Tinanong niya si Jiwoo kung bakit niya sinasama si Mr. Kaden. Sinabi niya kay Daisuk na kinukuha niya ang pusa at malamang na mahahanap ng pusa si Won sa pamamagitan ng kanyang pabango dahil kailangan niyang maging kapaki-pakinabang. Iniisip ni Mr. Kaden na hindi niya gagawin yun. Paano niya magagawa ang gawain? Pumunta sina Jesok at Jiwoo sa lugar kung saan nakatira si Won. Tinanong ni Jesok si Jiwoo kung ito ang lugar kung saan nakatira si Won kung saan sinabi niya sa kanya. Iyon ang sinabi sa kanya ni Won habang sinasabi niya kay Jiwoo na nananatili siya sa lumang research lab. Kaya pala nandito siya sa tabi-tabi. Pumasok sila sa loob ng lab, ngunit mukhang desyerto. Tinanong siya ni Jesok kung sigurado ba siyang ito ang lugar kung saan nakatira si Won. Sinabi sa kanya ni Jiwoo na ito ang parehong lugar na sinabi sa kanya ni Won. Binuksan niya ang pinto ng kanyang silid at nagtataka kung paano nakatira si Won sa ganitong lugar. Biglang dumating ang isang miyembro ng komite ng Union sa lugar at tinanong sila kung ano ang kanilang ginagawa at nagtanong kung kasama nila si Mr. Park na sinang-ayunan nila. Ang mga miyembro ay nagtatanong kung sila ay Jiwoo So at Jesok at tinanong sila kung ano ang parehong ginagawa doon. Sinabi ni Jiwoo sa kanila na narinig niya na hindi sinasagot ni Won ang kanyang mga tawag, kaya pumunta sila dahil nag-alala sila. Inutusan nila silang bumalik at hayaan ang Union na mag-alala tungkol sa Won. Iniisip ni Jiwoo na saan nanligaw at pumunta kung ang Union. Hinahanap ba siya? Siguradong may problema siya. Sinabi ni Jisok kay Jiwoo na hindi siya bata at dapat ay maayos. Lumingon siya at nakita ang ilang bakas. Hiniling niya kay Gisok na tingnan ang mga bakas dahil sa mga nagising na kakayahan na ginagamit. Pareho nilang narinig ang boses ng ilang miyembro na nag-uulat sa direktor ng Union, si Mr. Park, na nakakita sila ng patunay na nagkaroon ng away malapit sa kinaroroonan ni Won at humiling na bumalik ayon sa gusto nila. Sige at hanapin ang lugar. Nakita sila ni Jiwoo at Jizek. Dugo sa lupa.
Iniisip niya kung ang pag-aaway ni Won ang sanhi ng dugo, kaya hindi dumalo si Won sa tawag. Nagtataka si Jisuk kung sino ang lalaking may lakas ng loob na guluhin ang kanilang turf. Tinawag niya si Mr. In Hayek at ipinaalam sa kanya na nasa lugar sila ni Won at may ilang bakas ng away sa pagitan ng mga nagising. Tinanong niya siya kung hindi niya alam ang problemang namumuo. Sinabi pa ni Jisuk na nakilala nila ang isang pares ng mga ahente ng Unyon habang naghahanap sa lugar. Sinabi ni Mr. Kaden kay Jiwoo na sigurado siyang inatake si Won dito. Sinabi ni Jisuk kay Jiwoo na nabalitaan lang siya sa Hayek, kaya si Shinhwa ay nagpapadala ng kanilang backup. Inilagay ni Jiwoo ang isang kamay sa dugo ng Lana. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya kung saan sinabi sa kanya ni Jiwoo na sigurado siyang nanliligaw ito ng dugo. Tumayo si Jiwoo at sinabi kay Jisuk na tumingin sa paligid. Tinanong siya ni Mr. Ketin kung sigurado siya na matutupad niya ito. Hiniling niya kay Jiwoo na ipaubaya ito sa Unyon at Shinhwa, ngunit sinabi ni Jiwoo na titingin siya sa paligid na parang may problema si Won kaya hindi na lang sila maupo. Pero sabi ni Jisuk na matigas si Won. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Aling Jiwoo ang sumagot na kung may kumuha ng Won. Ibig sabihin mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya. Tinanong siya ni Jiwoo kung ano ang ibig niyang sabihin. Tatayo na lang ba sila at walang gagawin para sa Lana? Tinanong ni Jisuk si Jiwoo kung matutulungan sila ni Mr. Kaden na mahanap siya dahil maaaring makakita siya ng Lana gamit ang kanyang amoy ng dugo dahil ito ang ginagawa nila sa mga pelikula. Katawa-tawa si Mr. Kaden dahil hindi siya aso. Kaya paano siya makakahanap ng Lana sa pamamagitan ng pag-amoy sa kanya? Naamoy ni Mr. Kaden ang dugo at nagsimulang gumalaw. Natutuwa si Jisuk dahil naiintindihan ni Mr. Kaden si Jisuk. Iniisip ni Mr. Kaden na malalaman niya kung saan nagpunta si Won. Sa kabilang banda, habang pinahihirapan ng magkapatid na client si Won, kaya sinabi niya sa kanila kung nasaan ang propesor. Sinabi ng lalaki na si Won ay matigas ang ulo at kayang tiisin ang labis na sakit. Nilikha niya ang pamamaraan para sa mga layunin ng pagpapahirap, at siya ang unang nagtiis ng labis na sakit dahil ang apoy ay dumadampi lamang sa balat, ngunit ang sakit ay lumalalim.